Approve kayo dyan sa joint resolution na yan? Kasi ang nakikinabang po dyan, ang Senado, dahil nga po. Anong pinupunto ninyo talaga? Gusto niyong ipakita na corrupt siya at dapat siyang ma-impeach? Ang ending ito, pulungan dapat para kay Vice President Binay. Ngayong gabi sa reaksyon, ilang buwan na lang, halala na naman. At sa dami ng nangangarap na maluklok sa pwesto, pambansaman o lokal na posisyon, malaking responsibilidad ang nakaatang sa mga botante na pumili ng leader na tunay na magsisilbi sa bayan. At sa unang pagkakataon, nagsama-sama ang iba't ibang religious groups para isulong ang Filipino Movement for Transformational Leadership o PMTL. Layo nito na gabayan ang mga botante sa kanilang pagpili gamit ang kanilang tinatawag na Gabay Kristo. Paano nga ba tayo makakapili ng nararapat na kandidato? Ano-anong katangian nga ba ang dapat hanapin sa isang leader? At para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon si Bishop Ruben Abante ng Filipino Movement for Transformational Leadership. Magandang gabi po sa inyo, Bishop Abante. Welcome to Reaction. Magandang gabi sa iyo, Lucy. Alam nyo, kapuri-puri naman itong gagawin ninyo na merong Gabay Kristo, no? Pero marami po ang magsasabi talaga na hindi naman nabago yan nung nakaraan. May mga ganyan din na mga religious na movements para gabayan daw ang mga mga lay people, yan ang tawag nila. Paano ho kayo naiiba ngayon? Ang unique dito, Lucy, is for the first time ay nagsama-sama ang iba't ibang mga grupo, no, from different faith organizations. May Catholics, may mga Protestante, may mga Evangelicals. Okay? That in itself, parang victory na eh. Because bakit nung nakaraan ba, hindi ho kayo nakakapag-buklod-buklod ng ganyan? Kanya-kanya yun eh. No? In fact, kahit sa mga pag-iendurso, no? Kahit sa mga pagkakaroon ng kandidato, si Evangelical may kanyang kandidato, si Protestante may kanyang kandidato, si Catholic may kanyang kandidato. Right. But then, alam mo, ang napakaganda rito, hindi lang nagsama-sama, and that, sabi ko nga, victory na, subalit nagkaroon pa ng isang pamantayan na pinag-agrihan lahat. Yun yung Gabay Kristo. So yun ang pinupush ninyo, yung mga standards o pamantayan. So hindi kayo nag-endorso dito ng kandidato? Well, for the part ng PMTL, yung nasabi mong Filipino Movement for Transformational Leadership, hindi iyon. Okay? At ito ang nagmamay-ari ng proseso at ng Gabay Kristo ay yung PMTL. Okay. But then, kapag halimbawa na-filter na yung mga kandidatong dumaan sa mga pamantayan na ito, ay ipapasa ito sa tinatawag na People's Choice. So in short po, gigradean to ng mga miyembro ng inyong mga simbahan. Parang ganon, no? Bawat kandidato. At pagkatapos titingnan kung sino, i-collate yung results. Ganun ho ba yan? Right. O so kunyari, merong isang, halimbawa na lang sa pagkapangulo, merong isa o dalawang pangalan, ganun ba yun na napapasa sa standards ninyo? At yun po, ipupush nyo po yung mga kandidato. Well, unang-una, ang Gabay Kristo ay hindi go or no-go or pass or fail, basically. Ito ay rating. In fact, merong mga 4 na kategorya ng pamantayan. For example, ang una ay ang tawag namin karakter at karangalan, ang ikalawa ay kakayanan at abilidad, ang pangatlo ay katapatan sa Diyos at sa kapwa, ang pang-apat ay katotohanan sa pamumuno at pamunuan. Totally, merong 20 questions yun na kinakailangan sagutan ng botante. So kung hindi ho pass or fail, magkakaroon ng ranking, ganun ba? So merong survey, parang ganun. In a way, it's like a survey. Sasabihin nyo kung sino may pinakamataas na grado. Yung rating mo nagbibigay ng intensity. So ito'y pataasan ng grado, nga. At least, ang maganda rito, yung pamantayan, maliwanag. I see. Ang sakit kasi, Lucy, ganito, no? Ang issue ay kinakailangang matuto yung mga pumipili. Naroon yung wisdom dito. Okay, pasadaan lang po natin para sa ating mga manonood, no? Ang 4 na kategorya, no, ay ang una, karakter at karangalan, no? Yes. Susunod, kakayanan at abilidad. Yes. Susunod, katapatan sa Diyos at sa kapwa. At pang-4, katotohanan sa pamumuno at pamunuan. So parang integrity siguro to. Ganun Now, truthfulness, no? Ngayon,
dito ho kasi kunyari lang, hindi siya sangkot sa pandaraya sa eleksyon o anumang Yeah. paglabag sa mga batas ng eleksyon. Hindi siya sangkot sa pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng Correct. bayan. Oo. Parang wala pong papasa, konting-konti lang. That translates to character. Pero nga, ang sabi ko nga, hindi go or no go eh. Kasi, halimbawa, no, tingnan natin itong instruction dito. Opo. 5 level yung ilalagay mo. No? Oo, You yes. rank them according to 1, 2, 3, 4, 5. Walang galang na po, Bishop ha. Ito po ang napapansin ng tao sa Oo. mga Katoliko, Kristiyano, Yes. mga number one, parang may phobia po sila sa politika. Pagdating Totoo sa yan. politika, ayaw nila ng usapin na yan. Alam mo, Luchi, ako naniniwala ako sa banal na kasulatan eh. For example, ang sabi ng Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, They labor labor in in vain vain. that build it. Maliban ay kay ang Diyos ang magtatag o magtayo ng tahanan. Kahit anong pagod natin, it would be in vain. So kinakailangan, nasa equation pala ang Diyos. Okay? Pag tinanggal mo sa equation ng ating Panginoon at ang kanyang prinsipyo at katuruan, talaga mamumblema tayo. Paano nyo Oo. babaguhin ang kamalayan ho ng mga, yan na nga ho, ng mga Kristiyano at Katoliko, lalo na yung mga, ayaw naman talaga Yes. mangialam sa politika. Alam mo, ang maganda rito, inendorso na yung movement na ito ng mga leaders din, mga arsobispo, ng Catholics. In fact, merong sulat nga yung presidente ng CBCP, si Archbishop Soc Villegas, at endorsing itong gabay. Okay? And pati ang mga cardinals, they have actually endorsed this. At dumating yung pagkakataon na sabi nilang ganyan, ano kaya imbitahan natin yung mga evangelicals at yung mga Protestants? Let's see how we can come along. Ayun, naimbitahan kami. Now, anong ibig sabihin nun? Alam mo ito because everybody comes from faith groups, we realize that meron tayong paghuhugutan. Okay? Hindi lang dahil sa sawa na tayo o kaya naman masyado na tayong para bang we're up against the wall, kundi, listen, we can use the very principles we have according to God's Word. And hindi naman natin isinasaksak yung gusto natin sa pamunuan. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Bishop Ruben Abante ng Filipino Movement for Transformational Leadership. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang reaksyon. Nagbabalik po ang reaksyon at kasama pa rin po natin si Bishop Ruben Abante ng Filipino Movement for Transformational Leadership. Paano pag lumabas na nga po yung resulta? Okay. At lumabas nga po Ganito. doon na isang si candidate A ang nangunguna Oo. sa standards po ninyo. Meron po bang may pag-endorso po ba nitong si candidate A o candidate B? May ganun po We'll ba go to yan? that later on. Pero yung proseso, ang pinakamahalaga dito yung proseso naman talaga Because it's a tedious thing na hahawakan ito ng botante at masusi. Kasi alam mo, sanay tayo sa pera politics, sanay tayo sa pamilya politics, sanay tayo sa, anong tawag dyan? Personality politics, di ba? And then yun ding halimbawa, yung mga region natin, yung up north, tawag natin solid north. Kaysa hindi na pinag-uusapan yung katangian. Basta't galing sa norte, o yun na yun. Basta galing sa Mindanao, yun na yun. Pero come on, we're one country here. Okay? So pinag-usapan namin yan. We look at all the issues involved. So kunyari meron na kayong results. At Yes. kailan nyo ba inaasahang to come up with the results? Well, ang unang ginawa namin, 2 level. Kasi ang conveners ng PMTL, actually, kalakalahati yan. 15 galing sa mga Catholic groups, at 15 galing sa mga Protestants, and PCEC, for example, NCCP sa Protestants, and PCEC kasama na yung mga Baptist groups. Ako, for example, I come from Bible Mode. Okay? And doon muna sa mga member groups, idinaan ito. Kasi ang ginawa ay yung mga member groups ay magsasubmit muna ng kanilang mga recommendations kung sinong papasok. Okay?
Kaya So halimbawa, meron nga talaga bawat yes. member group. Hindi naman in form of an endorsement. Kasi hiningan namin ng bawat grupo ng halimbawa, 2 pangalan sa presidente, 2 pangalan sa vice president, o kaya ay 8 pangalan sa mga senators. Okay? Now, first of all, syempre, pang national muna. But we would want that ang Gabay Cristo ay bumaba sa mga lokal na level. Oo. Okay. Okay, pagtapos na po ito, and I suppose you will do this during the campaign period, no? Yung mga survey. Well, we want to yung go ahead. results. We want to go ahead. So between now and Yes. Pagkatapos campaign. nun, actually ngayon nakasubmit na yung mga recommendations. okay. Practically, most of the members ng PMTL ng mga organizations have submitted yung tigalawang mga recommendations nila. And then ang gagawin nung pamunuan ay i-filter pa yan, pangalawang pagpasok sa gabay. okay. Ulitin pa yung Uulitin mga uli top yan. notcher, ha? Oo. Among those na binigyan ng rekomendasyon, uulitin ulit yan. And then, the PMTL will come up with a short list. Oh, okay. Well, okay. Now, after you get the short list, ano yan, sasabihin nyo ba, ito ang dapat nating iboto? Is teka that muna. a form of block voting, Bishop Abante? Isn't that a form Before of that. Ito. So, ilalabas namin yung shortlist sa website ng PMTL. Okay? And based doon sa shortlist, sasabihin namin sa mga members, individual members ng mga organizations na yon, na ito na, bumoto kayo ngayon, okay? Through some means, no? Text, for example, at bumoto kayo sang-ayon sa shortlist na ito. Kasi dumaan na yan sa gabay. Pero, take note na pagboto nyo din individually, igabay nyo rin. Oo, yes. So, there are different levels actually ng application ng gabay. So, pag nakikita nila yon, okay, boboto sila. And they will send it to a number. And then, iboboto nila according to the short list. Bakit kailangan pa silang bumoto dun sa number na yun? What's the purpose of that? Well, number Why one, do you want to know? Number one, firstly, we would want na magkaroon naman ng magandang integrity yung aming voting. Okay? So you will have your own results in effect? Yes. Ibig sabihin, hindi lang yung PMTL conveners mismo ang nag-come up with the names. Yes. Kundi it went down, the process went down to the individual members. And you're talking of millions of people, from the Catholics, from the NCCP. No, I understand that. Okay. But what is the point in having such a list? In short, you will endorse this list. The PMTL will not. It will be those who vote, no, individually. And we will call it the people's choice. Okay? So, the PMTL would just have the process. Once, halimbawa, no, your part, halimbawa, ng Bible Mode, for example, tapos nirelease ng PMTL yung shortlist, boboto ka ngayon, and there will be some instructions. And then, syempre, kailangan din namin ma-validate kung sino yung bumoboto to be sure that it's within the groups. Okay, boboto ka ngayon. Lahat ng boto i-process ulit. And then, mag-a-announce ang PMTL ng para bang, ito ang nanalo. Ito ngayon ang people's choice. Okay? Then, we leave it to the people, actually, sa people's choice, to be the ones to endorse. Will you share this with media? Lalabas ito? Well, definitely so. Oo, kasi magiging Yes. campaign, Oo, tool kasi ito. ang maganda pa nito, Lucy, we will level the playing field. How so? Well, kasi alam mo yung mga may pera lang ang mga kahit na hindi, halimbawa, mababa ang rating sa gabay, pero hanggat may pera, talagang makukuha nila ang tao. Pero ito, we have enlightened people. But how do you know that those who responded to the survey are also Christians or Catholics of upright Kaya and we are truthful characters? Kaya we are very careful to cascade the gabay to our members lang. Okay, to the member organizations. Kaya lahat ng Catholic groups, Ligaya ng Panginoon or Couples for Christ, no? O yung Christian Family Movement. So we cascade this down to the individual members para alam din nilang pumili sang-ayon sa gabay. Ayun. Nako, aabangan po ng media yan. Oo, syempre. Dahil gagamitin po talaga yan, tsak din, ng mga kandidato, no? Exactly. And in a way, it will be a form of campaign and influence, no? And, Yes.
Oo. Kaya talagang kaabang-abang din po yan. Pero maraming salamat po sa inyong ibinahagi sa amin, Bishop Abante. And hope to see you again soon. Oo, God bless you po. Well, God bless you too, and thank you. Thank you for this interview. Kung walang magsasabi, walang mangyayari, ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan, dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.